Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin ito si Atty. Libayan na pinapatulan ng kanyang mga nagko-comment sa kanya. So dito, makikita po dito sa video na to na ang topic dito ay tungkol kay Dave Villanueva kung saan sinasabi nila o sinasabi rin niya na dito natalo yung kaso niya, yung kaso ni Idol Rapi natalo kay Dave Villanueva. Dito ay pagmamalaki pa rito nito ni Libayan na na-dismiss yung kaso ni Dave Villanueva laban dito kay Rapi Tulfo sa Rapi Tulfo in Action. Ngayon, panoorin po natin ito kung saan ba dito nagkamali si Atty. Libayan. Kasi medyo confident siya rito eh. Ngayon, sabi nga ng ibang vlogger na napanood ko parang nagiging engot na rito si Atty. Libayan na hindi na alam ang kanyang mga pinagsasabi. So, bago po natin simulan yung video na to, baka pwede makalambing sa inyo, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button kung di pa kayo nakasubscribe sa akin. Pakilike na rin po yung video. So, konting lambing lang po, wala naman pong bayad yan. So, start po natin ito. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, ito po mga kabatas natin. Itong si Dave Villanueva, 3 years ago, naglabas siya ng content. Hindi makita yung yung refresh ko. So, FYI lang po, itong Dave Villanueva na to, lumapit to kay Rapi Tulfo na humihingi ng tulong. Tungkol to sa sa networking yung company niya. Dahil ata hindi niya nakuha yung kanyang mga benepisyo. So, after niya matulungan, nanalo siya doon sa parang reklamo niya doon sa networking na yon. After noon, naglabas siya ng mga video niya na sinasabi niya mga hindi niya magandang experience nung lumapit siya sa Rapi Tulfo in Action. So, dahil nga naglabas siya ng mga video na yon, nag-file po ng kaso si Rapi Tulfo o yung Rapi Tulfo in Action kasama yung mga staff niya. So, na-issue po ng ng warrant of arrest para sa cyber libel si Dave Villanueva. Para may konting background lang po tayo kung ano po yung pag-uusapan natin dito. So, itutuloy po natin. Ito, mga kabatas natin, naglabas siya ng content 3 years ago. Ganito mangyayari sa'yo kapag nagpatulfo ka. Pag-isipan mo muna mabuti. Yan yung title niya. Pag titignan nyo yung thumbnail niya, mga kabatas natin, tinatakot ako ni Rapi Tulfo. Okay? Yan. Ganito ang mangyayari sa'yo kapag nagpatulfo ka. Pag-isipan mo muna ng mabuti, sabi niya. Tapos, after 1 year, kasi 2 years ago na to nagbida si Rapi Tulfo, Dave Villanueva, may warrant of arrest na. Ano ba yung sinabi niya dito? Guys, sa mga tao nga pala na nagsasabi na bakit ganon sa Direct R.S. Francis sa Dito pansinin nyo sa mga video ni Atty. Libayan, ang piniplay niya lang mga clip lang. So chinachap-chap niya yung mga video. Unlike sa ginagawa po natin dito sa channel ko, wala po tayong chinachap-chap na video. So naka-play lang to lagi para makita ninyo kung ano yung buong nangyayari sa video na to, para walang kumbaga parang real time ang nangyayari. So dito makikita nyo, chinachap-chap lang dito ni Atty. Libayan yung mga video. Parang pinipili niya lang kung ano yung mga bibitawang salita o yung mga words na ginagamit dito. Tawagan ako ng isang babae, tapos tinanong-tanong ako kung ano nangyari, and then afterwards, pinaakyat na ako. So, kailangan ko ng tulong and advice. And during that time, kinuwento ko kung ano yung naging problem ko. And they asked kung gusto ko na daw magpa-ere. So, ito po, yung sinasabi nitong Dave Villanueva na to, ganun po yung prosesong ginagawa dun sa Rapi Tulfo in Action. Ako, alam ko po yung proseso na kasi na-experience ko rin po yun. So, doon i-interviewin ka muna kung ano ba yung problema mo, ano ba yung hinihingi mong tulong sa kanila, at tatanungin ka kung okay lang ba o papayag ka bang i-ere
yung problema para pag-usapan sa on air. So tinatanong muna, so humihingi sila ng consent galing dun sa mga complainant kung pwedeng ilabas on air yung reklamo mo. Or pwede na daw ba ako umakyat para Yan. Gusto na magpa-ere. Bakit mga kabatas natin, paano siya na-ere? Tignan nyo. Alam kung they are the researcher or they are the interviewer, pero itatawagin ka nila. So yung papel, hawak nila, and then pag tinawag yung pangalan, i-interview ka nila. So you will explain what happened, and then sila mismo ang magbibigay sa'yo ng advice. So basically, kaya rin naman ako pumunta doon, kailangan ko ng tulong and advice. And during that... So, sa kanya na nanggaling mismo yung salita na kaya siya pumunta ron kay Rapi Tulfo kasi nangingi siya ng tulong tsaka advice regarding sa kanyang problema. So, part po ng protocol doon kay Rapi Tulfo, yung interviewin ka muna at tatanungin ka kung papayag ka bang i-ere yung magiging yung kung ano man yung pag-uusapan ninyo nung nirereklamo mo. Time, kinuwento ko kung ano yung naging problem ko. And they asked kung gusto ko na daw magpa-ere. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi niya na viral. Meron po kasi kung ihihingi ng tulong. Actually, nag-viral na po to sa Facebook. When they heard the word viral, tumawag bigla yung guard. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Miski! Viral. Kasi mga kabatas natin, mahaba yung pila. Pumila sila, tapos wala nangyayari. So, anong sinabi ni Dave Villanueva? Nag-viral na ito, sabi niya. Nung nag-viral, Super DM, makinig ka ha. Super DM, makinig ka. Hingi ng tulong. Actually, nag-viral na po to sa Facebook. Dito, pinalalabas dito ni Atty. Libayan na porket nag-viral daw yung video nito ni Dave Villanueva, kaya daw isinalang kagad siya. Well, kung ganun man yung nangyari, decision po yun ng Rapi Tulfo in Action. Tandaan po ninyo, ang Rapi Tulfo in Action, hindi po siya government organization. NGO po yan. So, hawak po siya ng private. So, prerogative nila kung sino yung i-ere, sino yung hindi. Nasa kanila po yun. Pero it doesn't mean na hindi nila tinutulungan yung mga pumupunta ron na hindi na i-ere. Kasi may mga time doon ang hinihingi lang tulong is hihingi ng pambiling gamot, humihingi lang ng legal advice, humihingi lang ng pamasahe pang uwi ng probinsya. So, hindi taga lahat na nai-ere. Kasi kung lahat yun, i-ere yun, hindi mauubos yan kasi napakahaba po ng pila nila ron. So, tandaan po ninyo, yung kay Rapi Tulfo in Action, hindi po yun, parang hindi sila obligadong i-ere lahat po yun. Hindi lahat yun obligadong tulungan nila. Siyempre, hindi naman, kumbaga parang private po yun. So, siyempre, pili lang talaga yung pwede nilang ilabas on air. Tapos na-i-open up, sabi niya, ay sir, wala na pong pila kasi may cut-off po. Wala nang pila kasi may cut-off po, sabi sa kanya. Wala nang pila, may cut-off eh. Pero... Tapos nai-open up ko sa kanya na, sir, meron po kasi kung ihihingi ng tulong. Actually, nag-viral na po to sa Facebook. When they heard the... Ayan. Inilapit niya kasi ihingi niya ng tulong. So, depende naman talaga yan kung tutulungan ka o hindi. Decision po yan ng Rapi Tulfo in Action. Decision niya ng Rapi Tulfo in Action. So, hindi naman po government agency po yan na obligado lahat tulungan. Na kailangan lahat na nakapila mabigyan ng tulong. So, yun po yung tatandaan natin. Kasi dito, pinalalabas kasi dito ni Atty. Libayan. Dahil porket nag-viral yung video niya, siya lang ang tinulungan. Yung iba hindi na tinulungan. Kinatok na kagad. So, ang pinapakita niya lang dito is yung hindi tinulungan. Sinet-set aside na kagad itong tinulungan niya na si Dave Villanueva. Viral, tumawag bigla yung guard. Tumawag bigla yung guard sa mga researchers yata or what, and they're asking if
pwede ba i-allow, and they allowed me. So Oh, nagtanong yung staff kung pwede i-allowed na i-on air yung problema niya. So dahil pumayag siya, in-on air. So wala tayong magiging problema ron. Pero kay Atty. Libayan, ang tinitingnan niya lang kasi nag-viral yung video. Hindi niya tiningnan kung nagtanong ba ng permiso yung ang rapid two-point action, i-air yung problema niya. Bakit? Kasi viral. Galing, no? Miski, makinig ka. Sabi ni Miski, para hindi mawawmali, panoorin last part niyan, humingi ng sorry yan sa Raffy Tulfo in action dahil nilabasan ng warrant of arrest yan. So yun, tandaan niyo po yung sinabi ni Atty. Libayan, dito yung binasa niya sa isang nag-comment yung kay Miski na tapusin niyo yung video. So dito, tapusin niyo rin po yung video na to para makita niyo ano yung malaking pagkakamali rito ni Atty. Libayan na proud pa siya. Sabi nga ng isang vlogger parang proud pa sa pagiging engot niya Paano naging abogado raw to kung hindi niya alam kung ano sinasabi niya. So tuloy lang po natin to. Gusto sumikat kasi konti pa lang followers niya dati. Ayun, sa huli, nag-sorry. Tapos sinabi pa ni Miski dito, no? Parang ikaw yung namawumali dito, Miski, ha? Elise, paano na-dismiss nagkaroon ng warrant of arrest si Dave Villanueva dyan? Kaya nga napilitan siya mag-sorry. Napilitan pala mag-sorry Di hindi tama yung sorry niya. So, dito nakita nyo, binaluktot na naman niya yung yung sinasabi niya, yung napilitan lang mag-sorry. So, paano daw kung napilitan lang? Tandaan ninyo, na-issuean po siya ng warrant of arrest. Ngayon, kung di naman siya nag-public apology, hindi madidismiss yung kaso. So, kaya siya napilitan kasi alam niya, meron siyang pagkakamali. Kaya napilitan siya mag-sorry para i-atras yung demanda. So, tuloy lang po natin to para medyo makita po ninyo yung pinakabuo ng video na to. Kasi pilit lang siya. Hindi bukal sa kanyang loob. Kaila Odette para patawarin si Dave nasa video. Nakita ko rin yun. Ginawa ng content ni Raffy Tulfo yun, pero Miski. No? Ikaw yung mamawumali dito. Panoorin mo na lang, Miss Elise, hanapin mo Dave Villanueva sa Raffy Tulfo in action. Part 3 or 4 ata yan. Ikaw, Miski, ha? Miski, walang pumapasok sa utak mo kasi kundi Raffy Tulfo in action. Kaya ganyan ang problema mo. So dito parang makita nyo dahil wala raw pumapasok sa utak ni Miski dahil puro Raffy Tulfo in action. Eto, tingnan nyo kung ano yung pumapasok sa utak ni Atty. Libayan. Panoorin nyo sa dulo para mas makita ninyo. Tayo kay Super DM. Super DM, viral is the key. Sabi ni Ada Alter. Totoo yan. Diba? Nag-sorry siya sa Raffy Tulfo in action. Napilitan nga daw siya mag-sorry, di ba? Sabi ni... Alam nyo, kahit sino mapipilitan mag-sorry kapag ikaw nilabasan ka ng warrant of arrest. Dahil kung hindi mo alam na may warrant of arrest ka, anytime pwede ka damputin ng pulis. Ngayon, dahil nalaman mo may warrant of arrest ka, at sa tingin mo naman tagilid ka, no choice ka, maghingi ka na sorry. Ngayon, pag tinanggap yung sorry mo, dismiss ang kaso. Kung hindi tinanggap sorry mo, edi kulong ka. Miski, napilitan. Kasi tinakot? Ganun ba yun? ang ginawa nila is kumuha ako ng papel at sinulat ko yung form doon. So, most of the people, sobrang haba ng sinusulat nilang reklamo doon. And I'm pretty sure na whenever, like a researcher, nakuha niya yung papel na hindi naman nila babasahin yun eh. So, ako... Okay, hindi na ba sila pakialam kasi viral na nga eh. So... Diba? Tingnan nyo, pinutol niya na kagad yung video. Para, kumbaga, yung ibang ano kasi doon, sinasabi doon kung ano ba yung totoong nangyari. Pero sa kanya pinutol niya kasi medyo malilihis yung mga comment niya eh. May iba yung ano niya, yung mga magiging paliwanag niya. So tutuloy po natin to. Pagkatapos niyan, no, tinakot ako ni Raffy Tulfo, ganun na nangyari. Itong si Raffy Tulfo after 2 years kinasuhan yan.
nung kinasuhan, may warrant of arrest. Ibig sabihin, saan yung post ni ano dito? Saan yung sinabi ni ano dito, ni Miski? Miski, umiyak na ba sa Gedli yun? Huwag ka munang umiyak sa Gedli, makinig ka muna dito. Sabi ni Miski, hindi daw na-dismiss. Kasi nga, no, may warrant of arrest. At pinagyabang ni Raffy Tulfo yan. Ito ang problema ko sa'yo, Miski. At problema ko sa Raffy Tulfo in action. Nanonood ka ng Raffy Tulfo in action, di ba? Bakit hindi pinalabas yung pagka-dismiss ng kaso dito? Ito rin ang problema ng Atty. Libayan. Abogado siya, hindi niya alam bakit na-dismiss yung kaso. In fact, pwede siyang humingi ng copy ng dismissal case na yon. Bakit na-dismiss? Malalaman niya kung bakit. Pero hindi na nga ikinontent ni Raffy Tulfo yung pagkakadismiss ng kaso kasi nga nag-public apology na tong si Dave Villanueva. So wala nang reason para i-content pa yon ni Raffy Tulfo kasi baka meron silang usapan ni Dave Villanueva na hindi na i-air, wala nang gagawing content o hindi na i-air ko naman yung magiging yung para magiging kasunduan nila. Kasi dito medyo pagkakaalam ko nagbura na to ng YouTube channel si Dave Villanueva, siguro part yun ng ng kasunduan nila para kasi doon siya doon niya siniraan si Raffy Tulfo yung Raffy Tulfo in action. So possible yun po yung isa sa mga naging kasunduan ng pag hindi na pag-ere o hindi na yung pag-content doon sa dismissal. Pinalabas niya yung Dave Villanueva, may warrant of arrest na. Ang dami-dami niyang Dave Villanueva, nagsorry kina Odette. Ito, warrant of arrest. Isinalang po namin siya sa baba, Ewan ko kung matatandaan pa to ng ilang mga netizen. Meron pong lumapit sa amin na isang tao, lalaki po ito, at inireklamo niya po ang kanyang pinagtatrabahuan na network. Nilabas yung warrant of arrest. Yung dismissal, hindi kinontent. Wow naman! Ayan na, wow naman! Tingnan nyo. Dito, naglabas si Raffy Tulfo ng warrant of arrest. Detalyado. Kung anong case number, lahat ng kailangan nandoon. Tandaan nyo maigi, panoorin nyo maigi. Kaya hindi alam ni Miski. Pinasubo mo na naman, Miski, yung iyong idol. Si Serapi, pinasubo mo at pinapakita mo sa buong mundo na pili iyong content. Kasi ikaw hindi mo alam. Alam mo, nag-sorry lang at hindi na-dismiss. Na-dismiss. Ipapakita ko sa'yo mamaya, ha? Ipapakita ko sa'yo. Sabi ni Simply Lailani. Omitting Ito yung maganda ipapakita ni Atty. Libayan. Kung bakit daw na-dismiss yung kaso ni Dave Villanueva. Panoorin yung maigi, pakinggan yung maigi yung sasabihin ni Atty. Libayan. Tuloy lang natin. Information is lying. It's an omission. Isinalang po namin siya sa baba, matatandaan ko, sa action sa tanghali. Matapos naman siya may isalang at makikita naman po talaga nag-makeup. May drama siya, may drama siya. Hindi yan yung action, pinaka-drama. tapos na sana yun. Gawa namin action. Sa isang video, pinapasat. I never thought that this will be the outcome of everything. A lot of people warned me that Raffy Tulfo is a friend of them, pero ayaw ni Raffy Tulfo ng mga sinungaling. At ayaw niya na nakakaapak ng tao, okay na sana yon, sabi niya. Isa lang kahit na hindi rin niya gusto. At makikita naman po dun sa video, gustong-gusto niya na siya masalang. Enjoy na enjoy. Ko po, pinagalitan ko ng gusto. Sabi ko, totoo ba ito? Naiyak po yung ilang sa mga staff. Umiyak yung staff niya. Ngayon, pinalabas niya yung warrant of arrest. Bakit hindi mo pinalabas yung dismissal? Ayan ito yung kopya ng warrant of arrest ni Dave Villanueva. So, babasahin dito ni Raffy Tulfo. Ha? Cyber libel. Bill, 30,000. Sayin ko, criminal case number RQZN-21-05472-CR, Cybercrime Prevention Tuloy mo. Act of 2012, Section 4 of RA 10175. Warrant para na inisyu po ni Ang galing magbasa. Sige. Presiding Judge Arthur Oliveros Malabagyo ng Miski, nasan ka na?
Regional Trial Court, Branch 93, Quezon City. May piyansa po itong 30,000 pesos. Kung ako sa iyo, Dave Villanueva, magpiyansa ka. Nakita mo naman. At least binigyan kita ng head start na para. Wow, ang bait. Binigyan. Di ba? Mabait pa si Rapi Tulfo kasi in-inform niya na may warrant of arrest na si Dave Villanueva. Kung sa iba-iba yan, hindi niya i-inform yan. Aantayin na lang yan nasa kulungan. Di ba? Nadamputin na lang ng pulis yan. Dahil nga mabait pa si Rapi Tulfo rito, pinayuhan niya pa na sumurrender ka na lang at magpiyansa ka. At in-inform pa niya. Di ba? Ito ng head start. Na. Hindi ko na gawin mo rin sa akin yan. Bigyan mo rin ako ng head start. Nako, yan lang malas mo, Atty. Libayan. Base dun sa nakarang video na pinalabas ni Vince Ward, mukhang ikaw mukhang kasama ka sa mga sasampahan ng kaso na hindi patatawarin ni Rapi Tulfo kahit doon mag-public apology ka. So, bakit? 30 mil lang naman yung pang-bail. Kaya mo naman yan. Total, abogado ka naman. So, kaya mo naman siguro lusutan yan. So, magandang bakbakan to, di ba? At least parang revanse ito sa pagkatalo mo dun sa disqualification case na ipinail mo kay Rapi Tulfo. Pero kung ang tao ko tama, kakampihan ko sila. Come what may. Tao mo tama, kakampihan mo. Sabi ko, di ba? Nakita ko tama sila, kaya kinampihan ko sila. Yung gusto nila mangyari, Oh, sige! Tuloy mo lang yan. Tama sila. Anong sabi ng korte? Yan. Tandaan nyo sinabi daw niya. Daw sabi ng korte. Korte ang sinabi ni Atty. Libayan. Ano daw ang sabi ng korte? Kayo, Dave Villanueva, may warrant ka. So, binibigay kita na head start, magpiyansa ka na. Dahil kapag hindi ka nagpiyansa, pag ikaw ay na-arresto dyan, pag alagala, bahala ka. Tama daw, di ba? Tama daw yung kanyang ano. Kaya nga kinampihan niya. Anong sabi ng korte? Inulit niya ha. Ano daw sabi ng korte? Tandaan nyo ha. Sabi daw ng korte. Anong sabi ng korte? Daw sabi ng korte. Niya kasi tama daw yung kanyang mga stop. Stop! Oh, Dave Villanueva, turuan mo si Miski. So, kailan pa naging korte si Dave Villanueva? So, tama yung sinasabi ng mga ibang vlogger na engot lang ang engot to. Anong klaseng abogado to? 'Di ba? Ito ba ang korte? Si Dave Villanueva yan. Paano naging korte yan? Atty. Libayan. Dapat kinontent din kasi ito para si Miski, no? Para si Miski, alam niya kung ano yung buong kwento. Nakita niyo yung pinost ko kanina, na comment ni Miski. Baka mawaw-mali ka na naman. Baka daw mawaw-mali. Sino nawaw-mali ngayon? Ito raw ang korte. Panoorin po ninyo. Panoorin niyo sa dulo. Nagsorry. Panoorin mo to. Sabi ni Rapi Tulfo, tama daw yung kanyang staff. Tignan natin. Kasi yan, dismiss na yan, matagal na as in. Paharap niyang kaso laban sa programa ni Idol Rapi Tulfo. Hinaharap niyang kaso laban sa programa ni Rapi Tulfo. Chismosa, ganito kasi yan. Dismiss na yan, matagal na as in. Miski! Dismiss na yan, matagal na. Dinismiss kasi nga nag-public apology si Dave Villanueva inatras ni Rapi Tulfo at ng mga staff niya yung kaso dahil nga nag-public apology na. Ngayon, ang sinasabihan dito ni Dave Villanueva, yung mga nambabas sa kanya na may kaso ka pa kay Rapi Tulfo. Kaya sinasabi niya, matagal na dismiss yan. Attorney, ano na nangyari sa'yo? Nakalog ba utak mo? Hindi mo alam kung ano ang korte, ano yung tao? Kung ano yung nangyari sa kaso niya? Pambira. Kaya ka nasasabihan na anong klaseng abogado ka eh. Kaya ka nasasabihan na engot-engot ka eh. Dahil sa mga pronouncement mo na wala sa hulog. Miss